Yo mga kalolo! For today's video, samahan niyo naman akong magkabit ng mga parts ng aking RS100. Inuunahan ko na po kayo. Ako po ay hindi professional, ngunit nagmamagaling lang. Inuna ko na pala ikabit yung rear shaft. Sunod naman nating ikakabit ay yung rear fender. At kahit nga masama ang panahon, akin ang pinagkakakabit yung mga parts dahil gusto ko nang makita kung ano ang kakalabasan ng aking ginagawang RS100. Sa pagkakabit pa nga lang ng tornilyo, nahirapan na ako. Kasi ang hirap siyang hanapan ng tornilyo, yung mga tornilyo kasi niyang dati nawawala na tsaka kinain na ng kalawang, kaya hindi ko na inilagay. Ilalagay ko pala muna yung front shaft para tumayo yung motor. Tapos babalik tayo sa rear shaft para ilalagay natin yung dalawang tornilyo ng shaft. Para isang gawa na lang tayo. At yan, kita naman na hinihigpitan ko na yung tornilyo. Medyo alalay lang ang paghigpit ko kasi baka maputol pa. Magpapawelding pa tayo. At saka kukunin ko na pala yung brake arm para itetesting ko kung mag-aari ba. Yan, kinakabit ko na siya, dahan-dahan lang. Pumasok naman kagad tapos nilagay ko na yung clip. At saka irakabit ko na pala yung speedometer. Inaayos ko lang yung wiring ng speedometer dyan kasi tinitignan ko baka may pundi na ilaw. Tapos pupunta naman ako sa likod. Ikakabit ko na yung kanyang signal light. Ina-align ko pala muna kasi nakatabi niya yung kanyang kabitan ng signal light. Kaya inaayos ko muna. Tapos nandito na tayo sa front shaft. Bali, ang hirap palang magkabit ng front shaft ng RS100. Gawa yung spring niya, ang hirap. Maganit masyado, kinailangan ko munang batakin pa ng combination na socket para umangat. At yun na nga, nagawa ng paraan. Dito naman tayo sa front fender. Bali, ang hirap hanapan ng tornilyo, gawa ng maliliit lang yung kanyang tornilyo tapos nawala pa. Yung inaayos natin na speedometer kanina, ikakabit ko na ngayon. Tapos sunod ko na ikakabit yung makina. Grabe, sobrang bigat ng makina ng RS100. Pero kinaya ko naman kahit ako lang mag-isa. Sanay naman akong mag-isa eh. Mas maganda pa kang gumagawa ng mag-isa kasi walang nangingilam eh. Walang magtuturo pero ayos din naman para may suggestion sila sa akin. What? Para kung may pagkakamali man ako na ginagawa, makikita nila, may tuturo nila. Pero bago tayo lumayo sa topic, balik tayo dito sa RS. Hinihigpitan ko na pala yung mga tornilyo. Baka makalimutan ko pa at maghiwalay yung makina sa chassis. Mahirap tayo dyan, madidisgrasya pa. At yan, naikabit ko na nga. Chinecheck ko lang kung mahigpit na ba lahat. Tapos sipat-sipat kung naikabit ba lahat. Hinahanapan ko pa kung alin pa ang pwedeng gawin. Tapos tinesting ko dyan, nilalagyan ko ng tornilyo. Kailangan pala lagyan muna ng footrest bago maipasok yung tornilyo. At yan na nga, kinuha ko na yung footrest. Wow! Ayos na, ikinakabit ko na. Bali, dalawa lang pala tornilyo ng gawa ng napingas pa nung aking ginagawa. Pero okay naman, matibay naman na itesting na. Winelding ko na siya bago ikabit. Tapos kinuha ko na yung gulong sa unahan. Tapos pura ko nilagay yung bushing sa shock. Tapos saka ko nilagay yung gulong. Bali, di ko muna pala hinikpitan. Inalign ko muna. Tapos punta naman tayo dito sa gilid. Kakabit ko na yung wiring niya kahit hindi tayo marunong mag-wiring. Wawiringan natin. Sana huwag masunog kapag papaandarin na natin yung motor. At yan na nga, kinakabit ko na yung mga CDI, rectifier. Ayos din naman. Maganda din naman. Wala nakalabas na wire para maganda tignan. Maganda kasi yung walang nakalabas na wire para malinis lang tignan. Ayan, tapos winawiringan ko na sa may signal light tsaka yung sa tail light niya.
Bali, abang lang muna pala yung ginawa ko dyan kasi kailangan papaandarin ko muna yung motor para ma-check kung talagang umaandar ba lahat ng wiring. Tapos inabot ko na nga yung 2T tank for side cover. Kinabit ko na. Maganda ng tignan, no? Kahit side cover pa lang yung nakalagay. Bali, yung isang side cover, hindi ko muna nilagyan ng tornilyo kasi tinesting ko muna kung maganda ba talagang tignan. At yun, mukhang ayos naman, kinabit ko na din yung tornilyo. Inihigpitan ko na. Bali, may dalawang tornilyo pala dyan, isa sa kanan, tsaka isa sa kaliwa. Yan, pagkahigpit ko, kukunin ko na yung handlebar. Magpapatulong ako dyan kasi nawala yung guide ng handlebar kaya sipat-sipat na lang ang nangyari. Nung alam ko na pantay na, siyempre, hinigpitan ko na yung handlebar. Tapos pupunta naman tayo sa cable. Nilagyan ko nga lang pala ng langis yung cable kasi okay pa naman yung cable niya, wala pa namang kalawang. Tapos wala pa rin namang putol. Mas maganda na yung stock yung kanyang cable para matibay. Tapos, linalik ko na yung tuti na natira. Tapos, kunin ko na yung kanyang gas tank. Ipapatong muna natin para titignan natin kung maganda yung kalalabasan. Mukhang maganda naman ang kinalabasan. Kaya inayos ko na yung signal light sa unahan tapos ikakabit ko na yung gulong sa likuran. Bali hanggang dito pala muna yung magagawa natin na video. Mag-iipon muna tayo ng pampaayos para makabitan natin ang panibagong rin. Medyo kinakalawang na kasi yung rin niya sa likod kaya papalitan natin ng bago. Bali, pinag-iisipan ko pa kung ilo-lowered ko yung kanyang concept o stock na lang. Pero mas magandang stock na lang muna kasi para matibay tapos hindi sasabit sa hams. Sumasayad kasi sa hams pagka lowered. Bali, hanggang dito na lang pala muna yung ating build. Bali, matitigil muna tayo ng mga ilang araw baka hindi tayo makapag-post. Kasi sa kadahilanan na kinapos tayo, sana i-supportahan niyo pa rin ako sa aking mga gagawin video. Salamat!